magbahagi po sa inyo ng salita ng Diyos. At nais ko pong pag-aralan po natin ang talata sa Psalm chapter 119. Hinihiling ko po na ang bawat isa ay tumayo bilang paggalang po ng pagbasa sa salita ng Diyos. Sabay-sabay po nating basahin ang verses 33 hanggang 34. Okay, basahin po natin ang sabay-sabay. Handa, basa. Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga batas, at ito'y aking iingatan hanggang sa wakas. Bigyan mo ako ng pangunawa upang aking maingatan ang kautusan mo, at akin itong susundin ng buong puso ko. Tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos, marami po salamat sa opportunity na binigyan niyo po sa akin ang mangaral ng salita mo. Nawa ang mga katotohanan mula dito na aming mapag-aaralan ay tumimo sa aming mga puso't isipan. At nawa, O Diyos, ito po ay maisagawa po namin sa aming mga buhay. Marami po salamat sapagkat ang iyong salita ay buhay at mag-aakay sa amin sa landas ng pagsunod sa iyo upang magbigay kami ng higit na papuri sa iyong pangalan. Ito po aking dalangin, Panginoon, na gamitin niyo po ang mga salitang ito at ang iyong lingkod. Sa ngalan po ni Kristo Jesus, Amen. Maaari na po kayo makaupo. Meron pong isang tao na nagtanong, ang sabi niya, bakit po maraming mga mananampalataya ang naghahanap ng kaliwanagan mula sa salita ng Diyos, nandyan na nagbabasa ng Biblia, umaattend ng Bible studies, nakikinig po ng mga sermons, at kuminsan nagtatanong ng mga malalalim na katanungan mula sa Biblia. Pero nanatiling hindi nagbago. At walang pagsunod. Alam niyo po, isa sa mga problema ay kung minsan, bagamat meron desire na maintindihan yung salita ng Diyos, ay wala pong pagdidepende dito para maintindihan ito. At pangalawa ay walang resolution. Ibig sabihin, walang desisyon na etong salita ng Diyos ay gagawin ko. Kasi ayon po sa binasa po nating talata mula sa Biblia, na ito pong psalmist ay nagpray po siya sa Panginoon. Nagpapahayag ng kanyang pagdidepende sa Panginoon. Pero pagdating dito, hindi lang po siya na nagsabi na gusto niya maintindihan yung Biblia. Ang gusto niya po ay, ang purpose kung bakit niya gustong malaman ang katotohanan mula sa salita ng Diyos, dahil meron po siyang pagpapasya na gagawin. At ano po yun? Sabi niya po dito sa verse 33, at aking iingatan hanggang sa wakas. So, magkasama po yan, yung pagtitiwala sa salita ng Diyos at yung resolution na hindi lang manatili sa aking kaisipan ang salita ng Diyos, kundi gusto niyang gawin ito sa buhay niya, habang buhay. Kaya nga ito po ang tema ng ating pag-aaral, mga mananampalataya, umasa tayo sa Diyos para sa pag-unawa sa Kanyang salita, at pagkatapos ay magpasya tayong sundin ang salita ng Diyos habang buhay. Believers depend on God for understanding His Word and then resolve to obey it for life. At ang pamagat po ng ating pag-aaral ay pagdidepende sa Diyos para sa pag-unawa at panghabang buhay na pagsunod. Hindi sapat na gusto mo lang maintindihan. Anong purpose mo kung bakit gusto mong maintindihan ang salita ng Diyos? Kailangan meron tayong resolution. Kapag naintindihan natin ang salita ng Diyos, gagawin natin ito sa ating mga buhay. Ngayon, bago po nating tingnan po natin yung context ng pag-aaral po na ito. Ito pong Psalm chapter 119 verses 33 hanggang 34. Ito po ay bahagi ng section kung saan ang psalmist ay nagpray sa guidance
at understanding at katapatan sa pagsunod sa salita po ng Panginoon. At sa mga preceding verses 25 hanggang 32, in-express po ng psalmist yung kanyang personal weakness and longing para sa tulong ng Diyos sa kanya. Na sinasabi po niya na siya ay, sabi niya, he is brought low and asking God para i-revive siya ng Panginoon through His commands sa pamamagitan ng kanyang salita. At dito, in-affirm niya yung kanyang desire na lumakad sa daan ng Panginoon at sumunod sa salita ng Diyos ng lubusan. Makikita po natin yan sa verses 33 hanggang 32. And against yung backdrop na ito, pagdating sa verses 33 hanggang 34, nag-focus po ang psalmist sa active petition. Kinausap niya ang Panginoon na siya po ay turuan ng Diyos sa daan na tama, at bigyan po siya ng kaunawaan upang ang layunin ay upang masunod niya ng may katapatan ang salita ng Panginoon. At hindi lang po, take note, sabi niya, hanggang wakas, to the end. At hindi lang po yon ng kanyang buong puso. At ito pong verses na ito, nagsasabi po sa atin ng team ng psalm na ito patungkol sa pagkatuto sa salita ng Panginoon, pagkaunawa sa salita ng Diyos, at pamumuhay sa salita ng Diyos. Nagpapakita po sa atin ng spiritual obedience ang tamang response sa divine instruction ng Panginoon. Hindi basta human effort lang ito. Kung saan humingi ang psalmist ng gabay sa Panginoon na lumakad ayon sa kanyang utos. Ngayon, ang tanong sa atin, kung ang Diyos lamang po ang makapagbibigay sa atin o makapagtuturo sa atin at makapagbibigay ng kaunawaan sa kanyang salita, paano ba tayo tutugon dito? Ano ba ang dapat na response natin sa salita ng Panginoon para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? So ito po yung unang puntos natin. Dapat tayong humingi sa Diyos at umasa sa kanyang pagbibigay ng kaliwanagan upang maunawaan ang kanyang salita. Dapat po tayong humingi sa Diyos at umasa sa kanyang pagbibigay ng kaliwanagan upang maunawaan po natin ang salita niya. We must ask God and depend on Him for divine illumination to understand His Word. Verses 33 hanggang 34, ipinakita po ng psalmist na yung pagkaunawa sa salita ng Diyos ay nagsisimula po sa pagdidepende sa Diyos mismo. Hindi sa human ability. Ang pag-aaral po ng salita ng Diyos, hindi po ito pataasan ng IQ. Na kung hindi ka nakatapos, ay hindi mo maintindihan ito. Ngayon, ang tanong sa atin, paano yung psalmist practically in-express niya yung kanyang dependence sa Diyos para sa kaunawaan? At ito po yung dapat nating gawin sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po yung subpoint A natin. Ask God to teach us His law. Hilingin po natin sa Panginoon na ituro niya sa atin ang kanyang mga kautusan, ang kanyang salita. Ang sabi po dito sa verse 33, tingnan po natin. Ang sabi ng psalmist, ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan, o sa ibang salin, sa English, the way of thy statutes, ang daan ng iyong mga batas. Dito po mga kapatid, makikita po natin, nagsimula po ang psalmist sa kanyang humble request sa Panginoon. Na kinikilala po niya na ang tunay na kaalaman sa salita ng Diyos ay nanggagaling mismo sa Panginoon.
That's why yung praise na binanggit yan, ituro mo sa akin, ito po ay nagpapakita ng dependence, hindi ng self-confidence. Ano? At sa salita ng mga Hebreyo, sa likod po ng salitang ituro o teach, ito po ay may daladalang idea na ang isang tao, na siya ay binibigyan ng kaalaman, o binibigyan ng isang kakayanan para matuto and be directed. Meaning po, ang psalmist ay humihingi sa Diyos na siya ay actively gabayan ng Panginoon. And also, binanggit din po dito yung daan na tumutukoy hindi lamang po sa information, kundi sa path of life or pattern sa pamumuhay. At binanggit niya dito sa Tagalog ay yung batas, tumutukoy sa fixed na and authoritative na command ng Diyos sa atin, sa kanyang salita. Hindi ito human opinion. So, ito pong prayer ng psalmist, ito po ay nagre-reflect ng katotohanan sa atin, mga kapatid, na ang spiritual understanding ay nanggagaling sa Diyos at kailangan ituro ng Diyos sa atin upang maintindihan natin. Ganun po ang ipinapakita ng ilang mga talata sa Biblia, kagaya po ng Psalm 25 verse 4. Ang sabi po dito, Psalm 25 verse 4. Ang sabi diyan, ipaalam mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Sa Psalm 86, verse 11, ang sabi po dito, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong daan upang makalakad ako sa iyong katotohanan. Ilakip mo ang aking puso upang matakot sa iyong pangalan. So mga kapatid, etong psalmist, naiintindihan po niya na para malaman niya ang salita ng Panginoon, kailangan hindi lang basta mabasa mo yung Biblia o makapakinig ka ng salita ng Diyos, ito po ay nagre-require ng personal na pagtuturo ng Diyos sa atin. At ina-highlights po nito, mga kapatid, yung doktrina ng divine illumination o pagbibigay ng liwanag ng Diyos o ng kaunawaan sa atin, kung saan binibigyan ng Panginoon ang mga tao, ang mga mananampalataya para maintindihan ng tama ang salita ng Diyos. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 2, ang sabi dito, ngayon ay aming tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos, upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinibigay sa amin ng Diyos, na ang mga bagay na ito ay aming sinasabi, hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi ng itinuturo ng Espiritu na ipinapaunawa ang mga spiritual ng mga spiritual. Yung mga bagay na spiritual, gaya ng salita ng Diyos, hindi basta matututunan dahil nakapag-aral ka. Kailangan natin ng tulong ng Panginoon. At ang sabi diyan, verse 14, ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay na Espiritu ng Diyos. Mga kapatid, tumutukoy ito sa mga hindi mananampalataya. At sinabi diyan, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya. Ibig sabihin, ang implication nito, pwede niyang tanggapin yung sinabi mo, yung mula sa Biblia. Pero ito ang problema, ang sabi niya, at hindi niya iyon mauunawaan, sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. So mga kapatid, makikita natin yung psalmist na ito. Ang prayer niya ay tulungan siya ng Panginoon na maintindihan ang salita ng Diyos. Ngayon, kung ang Diyos ang magtuturo sa atin ng kanyang instruction, ng kanyang salita, paano natin makukuha ang kaunawaan na kailangan po natin para sumunod ng tama sa Panginoon? At ito po yung pangalawang subpoint natin.
Hilingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng tunay na pangunawa. Hilingin natin sa Diyos na bigyan ho tayo ng tunay na pangunawa. Ask God to give us true understanding. Tingnan po natin sa verse 34. Ito po yung parallel niya. Sabi niya dito, bigyan mo ako ng pangunawa upang aking maingatan ang kautusan mo. Give me understanding. Ito pong maikli pero mabigat, o seryoso at importanteng request ng psalmist. Ito po ay nagpapakita na ang tunay na kaunawaan, hindi po yan natural sa atin. Hindi po yan natural sa isang tao. Ito ay binibigay ng Diyos sa isang tao. At yung word na give, ito po ay nagre-reveal sa atin na itong psalmist ay, na yung pagtitiwala ng psalmist, yung pagdidepende ng psalmist sa Panginoon, habang yung understanding dito ay tumutukoy sa spiritual discernment. Yung ability na makuha mo, maintindihan mo, yung ibig sabihin ng binasa mo, at kung anong purpose ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. At yung idea behind ng understanding, ito po ay may kasamang insight at discernment, hindi lang intellectual. At yung scripture, mga kapatid, ay consistent. Ina-affirm yung katotohanan na ito. Kagaya sa Proverbs chapter 2, verse 6, ang sabi po dito, Proverbs chapter 2, verse 6, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan sa kanyang bibig, nagmumula ang kaalaman at kaunawaan. Ang gagaling sa Panginoon. And sa New Testament, may kita po natin, sa Luke chapter 24, verse 45, na-record ni Jesus Christ, o ni Luke, yung sinabi ni Jesus Christ, ang sabi po dito, at binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Kaya nila naintindihan ang salita ng Diyos kasi binuksan ng Panginoon yung kanilang pangunawa. At may kita rin po natin dito na yung psalmist na alam niya na even God, when God's word ay itinuro, ay kailangan maintindihan inwardly upang ito po ang humubog, magbago ng ating puso at ng ating buhay. At pinapakita po dito na ang understanding ay siya yung tulay sa gap between hearing God's word and living out. So, ano pong makikita natin dito? Ano pong dapat natin gawin? Application po tayo. Una, kailangan po nating manalangin bago nating buksan ang salita ng Diyos. Kailangan po nating manalangin. We need to pray before opening God's Word. Dahil po ang kaunawaan ay nanggagaling sa Panginoon. Tayo pong mga mananampalataya, simulan po natin ang ating mga Bible reading sa panalangin. Napakahalaga po yan. Huwag tayong mag-rely sa ating experience. Huwag tayong mag-rely sa ating education or sa ating familiarity. Hindi, alam ko na yan. Alam ko na yan. Bago tayo magbasa ng salita ng Diyos consciously, manalangin tayo sa Panginoon. Lord, ituro mo sa akin. Bigyan mo ako ng kaunawaan. Ito po ay pagkilala ng pagbibigay ng kaliwanagan. Hindi lang para sa impormasyon. Ang purpose ay para sundin ng Panginoon. At ang hindi po nating pananalangin ay pagpapahayag po ng pagtitiwala sa ating mga sarili. Magnalangin po tayo sa Panginoon. Pangalawang application natin, wag po nating mapagkamalian na ang exposure sa Biblia sa pag-unawa sa Biblia. Hindi ibig sabihin na expose ka sa salita ng Diyos, naintindihan mo na ang salita ng Diyos. Etong psalmist, hawak niya yung salita ng Diyos. Yet still, siya po ay nag-pray sa Panginoon ng understanding. Ito po ay nagtuturo sa
atin na hindi porket nakinig tayo ng mga sermons, nag-attend tayo ng mga Bible studies, o nagbasa tayo araw-araw ng Biblia, naggagarantiya na yun na naintindihan natin. Kailangan nating manalangin sa Panginoon. Believers must regularly ask God to make His Word clear and meaningful sa atin, or else yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay magiging information lang without transformation. Ang goal ng pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi punuin yung mga isipan natin ng impormasyon, kundi baguhin yung buhay natin. Ang sabi nga ni Jesus Christ sa mga tinuruan niya, take heed how you hear. Mag-ingat ka sa iyong mga pinapakinggan. O makinig ka ng maigi. Huwag mong baliwalain. Pangatlong application, hanapin natin yung mga tagubilin ng Diyos para sa paggabay sa ating buhay. Hindi lamang para sa impormasyon. Hanapin natin yung tagubilin ng Panginoon, yung utos ng Panginoon sa atin, yung instruction ng Panginoon sa atin. Hindi lamang para magkaroon tayo ng impormasyon. Yung psalmist ay nanalangin sa Panginoon, naturuan siya ng Panginoon, sabi niya, teach me the way of thy statutes. At dito po, hinihingi niya kung paano mamuhay para sa Panginoon. Hindi lang basta, Lord, gusto kong malaman. Therefore, tayo pong mga mananampalataya ay dapat natin i-approach yung Biblia, yung salita ng Diyos. Kung paano tayo babaguhin ito. Yung ating desisyon sa buhay, yung ating mga relationship, yung ating trabaho, yung ating pang-araw-araw na pamumuhay. Alam niyo po mga kapatid, ang pagbabasa ng salita ng Diyos na hindi natin hinihingi ang paggabay ng Diyos sa atin, ito po ay nagre-reduce sa theory rather than truth to be obeyed. Parang theory lang yan. Pero hindi ka pa rin susunod sa Panginoon. At panguling application natin, linangin po natin ang humbleness, humility sa atin sa pamamagitan ng pag-amin na kailangan natin ang pagtuturo ng Diyos. Palagi tayong maging teachable sa harapan ng Panginoon at sa mga bagay na itinuturo sa atin mula sa Kanyang salita. Ang paghihingi po sa Diyos na turuan tayo, ito po ay nagre-require ng humility. Ang sabi ni Apostol Pablo, knowledge puff up. Di ba? Kapag dumadami na ang kaalaman natin, lumalaki na rin ang ulo natin kuminsan. At wag nawang mangyari, na hindi porket marami tayong natutunan sa Biblia, nagmamataas tayo. Kilalanin natin, i-admit natin na ang spiritual maturity ay hindi ini-eliminate niyan yung dependence sa Panginoon. Mas dapat, kapag lumalalim tayo sa salita ng Diyos, lalo tayong nagpapakumbaba at nagtitiwala sa Panginoon. At yan ang goal ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Maski yung mga long-time believers, kailangan po nating mag-pray para sa kaunawaan araw-araw. Nagabayan ang ating sarili para sa pagmamataas, sa self-confidence. God teaches the humble but resists the proud. Ang tanong sa atin ngayon ay, kung ang Diyos ay mapagbiyayang tinuturuan tayo at binibigyan tayo ng kaunawaan sa Kanyang salita, paano po ba tayo tutugon dito? Sa mga ini-reveal niya sa atin? Ano ba dapat ang response natin kapag naintindihan natin ang salita ng Diyos? Ano dapat ang tugon, ang tamang tugon natin? Pangalawang point natin,
we must resolve to obey God's word for life as the result of divine instruction. Dapat tayong magpasya na sundin ang salita ng Diyos habang buhay bilang resulta ng pagtuturo ng Diyos sa atin. Verses 33 at verse 34 nagpapakita po sa atin na ang pagsunod sa salita ng Diyos ay kailangan bilang response sa pagtuturo ng Diyos at pagbibigay ng kaunawaan sa atin. Pagkatapos po hilingin ng psalmist sa Panginoon na turuan at bigyan ng kaunawaan, immediately dineclare ng psalmist, sabi dito sa verse 33, doon pa rin po tayo. Yan, sabi niya, ituro mo sa akin, o Panginoon, ang daan ng iyong mga batas. Immediately, ang sabi niya dito, at ito'y aking iingatan hanggang sa wakas. Verse 34, ang sabi niya sa uling bahagi nito, at aking itong susundin ng buong puso ko. Ngayon, kung ang Diyos ang magtuturo sa atin o nagturo sa atin at nagbigay ng kaunawaan, ano ba ang immediate response ng isang mananampalataya sa salita ng Diyos? Subpoint A po natin, ang pagsunod ay natural na tugon sa pagtuturo ng Diyos. Obedience is the natural response to divine instruction. Walang ibang paraan para tumugon sa salita ng Diyos maliban na sumunod tayo sa Panginoon. Ayan ang goal ng pagtuturo po sa atin ng salita ng Diyos. Kaya nga sinabi niya, I shall keep it. Sa verse 34, that I shall keep thy law. Ito pong statement ng psalmist ay sumunod. Pagkatapos turuan siya ng Panginoon, and immediately ng kanyang prayer ay ipinakita niya yung kanyang desisyon na pagsunod sa Panginoon. Pagpapakita ng clear ng cause and effect relationship. At yung praise dito na binanggit na I shall keep, ito po ay nag-express ng resolve. Hindi lang desire niya ito. Gusto ko sanang sumunod. Kundi, ito ang resolution ko. Nung nalaman ko, susundin ko yan. Gagawin ko yan. At yung word na keep, ito po ay may daladalang idea ng pag-iingat, carefully, at pag-observe sa salita ng Diyos, and putting into practice, isa sa buhay, ang salita ng Diyos. Ngayon, hindi ibig sabihin ang psalmist ay nangangako lang ng obedience sa kanyang sariling lakas. Kundi, idinideklara po ng psalmist yung kanyang response sa Panginoon at pagtitiwala sa Panginoon. Yung expected response sa instruction ng Diyos. At ito po ay nagpapakita sa atin na ang pagsunod sa salita ng Diyos, yan ay bunga ng pagtuturo ng Diyos, ng divine instruction ng Panginoon. Hindi paraan yan para ma-earn natin yung understanding. Kaya nga po itong psalmist, hindi niya sinasabi na, Lord, susunod ako para turuan mo ko. Ang sinasabi niya po dito, dahil tinuruan mo ako, Panginoon, susunod ako sa sinasabi mo. So, mga kapatid, kapag binigyan tayo ng pagkaunawa ng Diyos sa Biblia, sa mga nabasa natin at sa napakinggan natin mga sermon, ang tamang response natin ay submission sa salita ng Diyos. Pagpapasakop sa mga nalaman natin mula sa kanyang salita. Ngayon, kung ang obedience ay nanggagaling mula sa divine instruction ng Panginoon, gaano ba tayo katagal na susunod sa sinasabi ng salita ng Panginoon? Ito po yung panghuling subpoint dito.
Ang tunay na pagsunod ay dapat masigasig, nagpapatuloy. True obedience must be persevering. Verse 33, tingnan po natin. Ang sabi sa verse 33 sa huling bahagi nito, ang sabi niyan, at ito'y aking iingatan hanggang sa wakas. Tingnan niyo po yung resolution niya. Nagpapakita na ang genuine obedience, hindi po yan temporary or conditional, kundi enduring yan hanggang sa wakas. At yung word na I shall keep, nag-express po ito ng settled commitment niya na ingatan ang salita ng Diyos at sundin ang salita ng Diyos hanggang sa wakas. Nag-emphasize po ng continuation at faithfulness over time. Yan po ang problema sa atin, yung consistency sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Ganun pa man, tinatawag po tayo ng Panginoon na hindi lang sumunod pag maayos ang buhay, kundi kahit mahirap ang sitwasyon ng buhay, sundin natin ang Panginoon. Kaya nga po, yung expression sa likod ng hanggang sa wakas, ito po ay may daladalang idea ng lasting to the final outcome. Hindi lang ito short-term obedience. So, ang significance po sa atin ito, na ang pagsunod po sa salita ng Diyos, ang ibig sabihin yan ay mag-characterize sa buong buhay natin. Sa buong buhay natin. At ang salita po ng Diyos ay consistent sa pagtuturo nito. Sabi sa Psalm 119, verse 112, ang sabi dito, ikiling mo ang aking puso upang ganapin ang iyong mga batas hanggang kailan. Ang sabi diyan, magpakailanman hanggang sa wakas. Nagpapakita po sa atin dito mga kapatid na ang pagsunod, ang tunay na pagsunod sa salita ng Diyos ay nagpapatuloy despite ng ating difficulty, despite ng mayroong opposition. Hindi porket mahirap ang buhay, ayaw na natin sumunod sa Panginoon. So, kung ang tunay na pagsunod ay kailangan ay magpatuloy po ito, paano ba ito maisasagawa sa ating puso? Verse 34, ito po ay nagpapakita na ang tunay na pagsunod ay dapat buong puso. Genuine obedience must be wholehearted. Ang sabi sa verse 34, ito po yung last natin. Sabi diyan, bigyan mo ako ng pangunawa upang aking maingatan ang kautusan mo. At ito po yung resolution niya. At akin itong susundin ng buong puso ko. Mga kapatid, ito po ay nagpapakita na ang tunay na pagsunod sa salita ng Diyos ay may kasamang panloob na pagkatao natin. Inner person. Hindi lang outward action. Panlabas. Na napilitan lang tayo. And the word observe, ito po ay nag-strengthen sa idea ng careful and intentional obedience po ito. Ang sabi niya dyan, with my whole heart, nag-emphasize ng total devotion sa salita ng Panginoon, sa Panginoon. At yung word na heart, ito po ay nagre-represent ng ating mind, yung ating will, yung ating affection, yung ating conscience. So therefore, ang obedience sa salita po ng Panginoon with the whole heart means obedience na sincere, willing at undivided. Na ang Panginoon lang ang susundin natin. Wala nang iba. At ito po ay nagpapahiwatig sa atin mga kapatid na ito po ang desire ng Panginoon sa atin. Ang inward commitment. Kasi madali tayong umattend ng church, maglingkod, na para bang nakasanayan na natin, pero wala na sa puso natin. Hindi lang ito external compliance,
kundi meron dapat inward commitment sa puso natin. At ito po ay sinusuportahan ng salita ng Panginoon. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 5. Ang sabi diyan, ibigin mo ang Panginoon ng iyong buong puso. Yung pag-ibig sa Panginoon ay dapat buong puso kasi pepedeng panlabas lang. Di po ba? At sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, ang sabi dito, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig. Naghahanap ang Panginoon, ng pinili niya para maglingkod sa kanya. At ito ang sinabi ng Panginoon kay Samuel, na huwag kang bumase sa mukha o taas ng kanyang tindig, sapagkat itinakwil ko siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Mga kapatid, alam ng Panginoon kung tayo ay nagtatapat sa Kanya. Alam ng Panginoon kung sa puso natin, yung mga salita niya, iniingatan natin at gusto nating sundin. Mga kapatid, tumitingin ang Panginoon sa puso kesa sa panlabas na anyo. At ito pong statement na to ay nagre-reveal sa atin na ang pagpapatuloy lamang sa pagsunod, hindi sapat yan. Obedience must also be sincere and inward. Nasa puso natin. Kasi pwede ka na lang, mag-i-exist ka na lang, nagko-comply ka na lang, pero wala na sa puso mo. At pinapakita po nito na ang psalmist sa kanyang pagsunod, ang nagmo-motivate sa kanya para sundin ang salita ng Panginoon hanggang sa wakas ay yung pagmamahal niya sa Panginoon. At yung kanyang pag-unawa, hindi siya napilitan o hindi siya natatakot. So, application tayo. Una, tumugon po tayo sa salita ng Diyos ng may pagsunod. Huwag tayong mag-delay. Kasi yung psalmist, sumiling siya sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng kaunawaan na maintindihan ko yung salita ng Panginoon pagkatapos susunod ako. Ibig sabihin, ang obedience ay natural response natin sa divine instruction ng Panginoon. Ibig sabihin, we must act as soon as God's word is understood. Pag naintindihan mo ang salita ng Panginoon, ang dapat natural response mo ay, Panginoon, susunod ako. Wala nang delay. Wala nang excuses. Ang delayed obedience ay madalas nagre-reveal po yan ng pagtanggi. Ayaw mo talagang sundin. Hindi dahil hindi mo alam, kundi sa puso mo, ayaw mong sundin ng Panginoon. Mga kapatid, kapag ang salita ng Diyos ay kinompronta ang ating mga kasalanan at nagdidiman sa atin at tinatawag tayo para sa pagsisisi at nagdidiman ng pagbabago sa atin, ang proper response natin ay immediate submission. Wala nang ibang paraan, kundi ang pagsunod sa salita ng Panginoon. Not further discussion. Or pag-iisipan ko muna. Hindi po. Kapag kinausap ka ng Panginoon at may nais sabihin sa iyo ang Panginoon at naintindihan mo, sumunod ka kagad sa Panginoon. Hearing God's word without obedience ang nagpapamanhid sa ating spiritual sensitivity. Sa patuloy nating pagtanggi sa salita ng Diyos, unti-unti nang magbabago, titigas yung puso natin sa mga spiritual na bagay. Pangalawang application, ituring po natin ang pagsunod bilang pagbabantay sa salita ng Diyos. Hindi lamang pagsang-ayon dito. Itong psalmist, ginamit po niya yung salitang keep, which means na guard carefully, at isagawa, put it into practice. So tayo po mga mananampalataya,
ay kailangan natin ingatan ang salita ng Diyos sa ating mga puso, sa ating buhay, sa pamamagitan ng paghubog sa ating mga desisyon, araw-araw, sa ating mga nakagawian, sa ating mga prioridad. Lahat ng yan ay dapat umayon sa salita ng Panginoon. Ang pagsunod po sa salita ng Diyos, ibig sabihin ay pag-iingat sa utos ng Panginoon, sa compromise, sa culture na ito, sa convenience, sa mga personal preference natin. Kailangan bantayan natin ang salita ng Panginoon. Pangatlong application natin, mangako tayo, mga kapatid, mangako tayo sa panghabang buhay na pagsunod, hindi sa panapanahong katapatan. Mangako po tayo. At yun ang ginawa ng psalmist. Ang sabi niya dito, hanggang sa wakas, na nagtuturo sa atin na hindi ito temporary. Kailangan natin ingatan ang salita ng Diyos laban sa pagsunod lang kapag may camp fever. Yan ang laging yung mga campers dati, di ba? On fire paglabas ng campsite, pero pag tumagal na, nag-aral na, naging busy na, wala na sa Panginoon. Or kapag masayang sumunod, maganda yung mood mo ngayon, susunod ka sa Panginoon, pero kapag nandiyan na yung mga trials, nawawala ka na sa Panginoon. Mga kapatid, ang hinihingi ng Panginoon sa atin, panghabang buhay. Hindi lang panapanahon, lulubog, lilitaw. Kundi consistent tayo. Ang faithful obedience sa salita ng Panginoon ay dapat magpapatuloy. Kahit na sa panahon ng suffering, kahit na sa panahon ng spiritual dryness, kahit hanggang sa pagtanda, sumunod tayo sa Panginoon. Ang sabi sa Psalm 119, verse 112, sabi niya, ikiniling ko ang aking puso upang ganapin ang iyong mga batas magpakailanman hanggang sa wakas. Nawa ito po ang panalangin natin at desisyon natin. Kasi ang tunay na pananampalataya ay napapatunayan yan sa pamamagitan ng endurance. Hindi lang masigla ka. Paano pag hindi ka na masigla? Paano kung hindi na masaya sumunod sa Panginoon? Nasaan na tayo? Wala na tayo sa Panginoon? Mga kapatid, mag-decide tayo, mangako tayo sa Panginoon, Lord, hanggang wakas, susundin kita. Hanggang pagtanda ko, hanggang sa kamatayan, susundin kita. Susundin ko ang salita mo. Of course, hindi ito batay sa ating lakas, kundi sa biyaya po ng Panginoon. Panguling application natin, tumanggi po tayo sa mga piling pagsunod. Sundin natin ang Diyos ng lubusan at palagian. Huwag nating piliin ang pagsunod sa Panginoon. Na pag mahirap, ayaw na natin. Kailangan wholehearted obedience. At ang ibig sabihin niyan ay undivided loyalty sa Panginoon. So mga kapatid, examine natin yung mga area sa buhay natin kung saan ang Diyos ay nasusunod lamang partially. Pero nire-resist natin yung ibang mga utos sa atin ng Panginoon. Pag ayaw natin, halimbawa, may mga mananampalataya, ayaw magpatawad. Di ba? Utos sa atin ng Panginoon, mag-forgive tayo, gaya ng pagpapatawad ng Panginoon sa atin. Okay na mag-church ako ng linggo, o mag-ministry ako, pero sa puso natin, nandun yung galit, nandun yung sama ng loob natin. Yung purity, yung submission, Mga kapatid, wag lang pili yung pagsunod natin sa Panginoon. Alam niyo po, hindi tayo tinatawag ng Panginoon para sa perfect obedience. Kasi hindi naman tayo perfecto eh. Hindi natin kaya ma-perfect yung utos ng Diyos. Pero mga kapatid, tinatawag tayo ng Panginoon sa sincere and undivided heart.
sa Panginoon? Seryoso ba tayo? Handa ba tayo sumunod sa Panginoon? Mga kapatid, itong passage na ito, tinuturuan tayo na ang pagkaunawa sa salita ng Diyos at pagsunod sa salita ng Diyos ay hindi mo pwedeng paghiwalayin. Inseparable ito. Ibig sabihin, kung naintindihan mo ang salita ng Diyos, ang natural response ay sumunod sa Panginoon. Understanding Scripture naturally leads to obedience na kailangan panghabang buhay, nagpapatuloy, buong puso. So mga mananampalataya, tayo po ay tinatawag ng Panginoon para manalangin sa Kanya na maintindihan natin ang salita ng Diyos. Mag-respond tayo immediately. Ingatan ang salita ng Diyos sa ating puso, sa ating buhay. Magpatuloy tayo despite ng mga challenges. Sumunod tayo ng buong puso. Sa madalang sabi, mga kapatid, ang daan sa katapatan ng pamumuhay ay malinaw. Magdepende tayo sa Diyos para maunawaan ang Kanyang salita. Pagkatapos ay magdesisyon tayo na sumunod sa Panginoon ng lubos. Sundin ang Kanyang salita hanggang wakas, buong puso. At ito po ang maghubog ng ating buong pamumuhay. Ang challenge sa atin, magdepende tayo sa Panginoon para sa kaunawaan sa Kanyang salita. Pagkatapos, pag naintindihan mo, sumunod tayo sa Panginoon habang buhay. Habang buhay. Mag-pray po tayo. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Lord, alam po namin na may mga panahon na mahirap sundin ang salita mo. At para bang nag-aagam-agam kami, Panginoon. Pero kung ito po ang sinabi ng salita mo, dakilang Diyos, at naiintindihan po namin, tulungan po ninyo kami na huwag mag-atubiling sumunod ng buong puso hanggang sa wakas. Patawad po sa mga panahon na ang salita mo ay winawalang halaga po namin. Na hindi po kami sumusunod dito. Lord, tulungan niyo po kami na mag-submit sa kung ano ang sinabi ng salita mo. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Kayo po ang patuloy na manguna sa amin at magawa po namin to habang kami ay patuloy na nabubuhay sa mundong ito. Sa ngalan po ni Kristo Jesus. Amen. Matili po tayo sa spirito ng pananalangin at maganda po mga kapatid